Tamang-tama yung ulan para maipakita sa inyo yung effectiveness ng pagbabago ng design ng kisame. Yung previous na straight na pumupunta sa dingding yung tubig. Ngayon, makita nyo yung design natin na medyo indented yung taas. So, may stop over yung tubig na lalaglag sa pababa. Unlike dati na talagang diretso-diretso papunta sa dingding. Tama-tama rin sa pag-aayos ng piping para makita natin kung dire-diretso yung daloy ng tubig. Plus, syempre bago kasi takpan ng open space na yan, kailangan assured na lahat ng bagay na dapat ikakabit dyan ay nakakabit and assured kung ito ay piping, ay assured na wala siyang tulo, wala siyang leak. So, tamang-tama rin yung pagkakaulan para makita yung mga dapat makita bago tayo mag-seal nito. Paglalagay ng spud rail dyan sa area na yun. So, bale, dito sa area ng full side, tapos na rin yung gawain mula doon sa taas hanggang dito sa medyo baba. Tapos na po sila. So, lilipat na po, nag-dismantle na uli ng scaffolding, papunta po doon sa kabilang side uli para i-connect na yung mga gutter at saka yung downspout. So, bale, nagkaroon po yan ng pagbabago ng design. Kung yung dinat na namin na design ay medyo nagpa-pass through siya sa kabahayan, ngayon po hindi na, nag-expose na po siya, nasa labas na lang po siya. Pero syempre bago namin siya i-execute, ay aprobado po syempre ng end user yung design. Para smooth po yung ating activity. Kumbaga yung implementation ay dire-diretso lang po. Nel, itong isa ito, babaguhin natin ito. Gawa pag naglagay kayo yung papunta rito. Babangga. Wala naman ito. Kasi pag kayo nakapaglagay dito ng kaya na nakagam niya. Muna inihanda ni Margang mga clamp o natuan. Ito mga clamp, pare. Yan doon natin narapil gagamitin yung namiyabang ng elbow. Ito? Oo. May elbowhan ulit ng isang paitaas bago kakabitan ito. Ayan. Hindi sa galing doon. Yung kasing ito gaganon bago punta dito. Ito pala ito. Ito ay ikot din ito. Ito ay punta doon. Bababa. Oo. Ikuan mo pa ganoon bago ito yung isa. Ipoporma dito kung saan sila magpapalagyan mo dito na ganaan. Oo. Tapos, iporma ka dyan. Sa tubo. Kaya iparil nyo muna yan dyan sa taas. Kaya natin apakan. Kapitaw. Kung kaya, papalo yan.
Kung saan tatapat ang isang tubo, dapat Lagyan mo sa pen, hawakan ko. ano ba yan, nakadikit na. Nakadikit na. Para yung lahat. Oo. Lagyan mo, tapasan mo Mark ng ano. Kaya pwede na yan dyan. Basta hindi Uy, pag-ilid eh. Pag-ilid ng kwan eh. Mo. Yan. Parang napakalaking alwan talaga na ang na-approve na design ng ating downspout ay exposed na lang. Kasi imagine kung yung katulad nga ng dati na nagka-problem ay kung yun din ang gagawin namin or kung susundin din namin yung flow ng dinatna naming pagkakakabit, magsisinsil pa kami magsisira pa ng pader, magsisira ng dingding. Pero since exposed na, ayan, tuloy-tuloy lang yung trabaho ng tropa. Madali lang. And kung halimbawa pagbabasihan mo naman na hindi mo rin naman inilalaan na magkakaroon ng repair sa mga susunod na panahon, ay napakalaking dali na ma-detect kung may problema. Kasi kitang-kita mo na sa labas madali nang ma-detect, madali pang repair. Kumbaga hindi ka na papasok ng bahay, hindi na maapektuhan ng loob ng bahay pagdating sa mga ganung bagay. So, tama na, mas advisable na talagang nasa labas siya. And since sabi ko nga lahat ng bagay ay kailangan naka-all set na bago magkabit ng spandrel, bago close yung ceiling. Ito naman si husband ko, working nga po dito sa line ng kuryente. Kumbaga yung mga ilaw, yung supply na pagkukunan, kailangan all set na po siya bago magsara. Ayan, medyo mahaba na po kasi yung nararating ng spandrel. So, kailangan na pong maiayos yan muna for the meantime. At para makausad na rin ng tropa, para maisara na po siya, para finish na po kami sa area na yan. At ayan na nga po, bali natapos na, super tapos na po yung, yung kabilang side. Kumbaga yung lahat ng bagay na kaya nilang tapusin na gagamitan o gagamitin ang andamyo sa side na yon. Bali tinatapos po muna nila lahat yun. Kasi napakalaking time o kumbaga time consuming talaga yung mag-install ka, magbaklas ka ng andamyo. Kaya talagang kung gumagawa sila sa isang side na lahat ng bagay na kailangan tapusin na gamit na andamyo, tatapusin po muna yun. So ngayon, eto naman po yung target na side na paglalagyan nila ng andamyo o ng scaffolding. Bale, papalitan po yung canopy niyan. Kumbaga, gagawin na rin siyang spandrel. Kumbaga, bagong design, tatanggalin yung previous, lalagyan po ng spandrel, bagong design. So, hopefully, ay matapos po nila agad yan. Aircon. Bale, nabaklas na nga po lahat ng andamyo. So, kumbaga, talagang na siya, kumpletong-kumpleto na para mailagay na rin po dito sa harap. Kumbaga, isang kasa mula doon sa east side hanggang dito sa harap. Kasi po lahat yan ilalagyan ng canopy mula dyan sa kalahati ng harap hanggang doon sa kabila, sa east side, sa harap silangan.
east side. Ayan. So, ayan po yung pinaka full view niya pag sa medyo malayo para kitang-kita nyo yung pinakakalbo, yun po yung lalagyan natin ng canopy. May mga material din po kaming kumbaga yung mga previously na tinanggal namin, kasi napakarami nung tinanggal namin na bakal dun sa gutter, ay meron po namang magaganda talaga pa. At syempre, with the approval ng end user, ay ginamit namin. Syempre, ayan, nag-undergo pa siya ng hardware welding. Kasi syempre, imomodify yun. Depende dun sa pangangailangan yung paggagamitan namin. So, wine-welding siya. Tapos, syempre, lalagyan niya ng primer bago siya ikabit para maiwasan po ang pagkakalawang at ma-assure yung tibay nung ating ilalagay na canopy. And this time, ayan, nag-prepare naman po sila noong pinaka magdadala, yung pinaka pagwe-weldingan ng mga bakal na pinapabricate sa baba para po siya ay maging mas stronghold talaga. So, working po sila dyan and hopefully matapos siya within days or week. And hopefully ay makita mo rin o masubaybayan nyo yung continuation or yung pagtapos ng project namin. So, that means pinapanood nyo pa po kami. So, okay. So, hopefully ay nandyan po kayo hanggang matapos namin yung mga projects namin. Kumbaga, piece by piece, part by part, ay makikita nyo naman. Kumbaga, hindi pa lang sa maipakita siya ng kompleto kasi hindi pa kami talaga completely tapos kasi hindi naman siya biglang naisipan na gawain. Kumbaga, part by part na po na ipapagawa. So, yung improvement ng mga ginagawa namin, makikita nyo po yan sa mga susunod namin videos. So, ayan po yung naging development hanggang sa humapon. And then, since magiging hapon na, or malapit nang mag-uwian, siyempre magbe-verify ka or mag-i-inspect na. And through the use na po ng drone, ay hindi na siya aakyat. Yung husband ko ay hindi na aakyat at gagamitin na lang po for inspection yung drone. Palili pa rin niya sa taas and mache-check na o mabe-verify na yung development po ng activity doon sa canopy sa taas. Okay, so yun na lang po and bye-bye. Salamat po sa inyong panonood and see you next time.